help me. In the name of the Lord, give. My brothers, help me. Help a poor cripple. Help me. In the name of the Lord, help me. Help a poor cripple. Give in the name of the Lord, give. Help me. Help me. Help a poor cripple. In the name of the Lord, give. Help me. I have no silver or gold. But what I have, I give you. In the name of the Lord, rise. Rise. Possible. He bids the hungry eat and gives drink to the thirsty. He makes the blind see and the lame walk. Praise to His name! Praise to His name! Ito ay mayroong isang bagay na mahalaga sa buhay ng mga alagad, particularly sa eksena ito kay Peter and John. Ngayon tatanungin ko po kayo, sa palagay ninyo, ano ba yung primary calling nitong mga alagad na ito? Simplihan na lang natin para maging personal sa mga pastor at mga lay people natin na nandito ngayon. Ano ba ang primary calling mo? Sabi, many are called, but few are chosen. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang tinawag ba yan? Amen ba? Tinawag ba kayo ng Panginoon? Amen. Amen ba? Okay. Kung tayo ay tinawag, ano yung primary calling natin? Tinawag daw para mag-serve kay Lord. Sige, tinawag para ano pa? To make disciples. Wala akong mali sa sinasabi niyo. Pero mayroong mahalaga, dapat natumpok natin yun. To win souls and make disciples, to serve the Lord. To love God. Primary calling natin to, Ano pa? Maging teachers of men, para kay Peter, no? To like Christ. To be like Christ. Okay, to be like Christ. Okay. So, tama naman ho. No? Pero ito ho yung gusto nating ma-hit. Kasi ito, sinabi ho ito doon sa Mark 4, no? Mark 4? Okay, sige, buksan natin yung ating PowerPoint para mas makita natin.
Okay. Our primary calling is what? Sabay-sabay natin basahin. Our primary calling is To be with Jesus. to be with Jesus. Ano ang sabi dun sa text natin na binasa kanina? Doon sa Acts chapter 4. Now, sabi dito, now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned, hindi sila marunong na tao, and ignorant men, they marveled, parang nagtakas sila. And they took knowledge of them, that they had been with Jesus. Napag-alaman nila na itong dalawang ito ay, ano sabi? They were with Jesus. Okay. So, ang nakita ko dito, ang primary calling itong ni Peter at ni John ay to be with Jesus. Yun lang ang na-recognize dahil sila ignorant. Sabi rito, they will perceive and learn. Hindi naman sila marunong kung hindi mga nag-aral. Pero bakit nakagawa ng ganong klaseng himala? Bakit maraming mga signs and wonders na nangyari sa kanila? Dahil na isa lang po ang nakita ko dito, they were with Jesus. Amen. Okay, so kung ito yung primary calling natin, kaya kung titignan ho natin, yung kapangyarihan ng Panginoon ay nahahayag kapag maliwanag sa atin kung saan tayo tinawag. Sabi nga, many are called, but few are chosen. Sino ba yung chosen na sinasabi nga, the chosen few? Ito ho yung they responded actively to the call. Ibig sabihin, pag sinabing ikaw ay talagang hindi lang tinawag, kundi pinili ka ng Panginoon, bakit mo nasasabi ikaw ay pinili? Kasi nagpatuloy ako doon sa aking response. And I responded actively. No, hindi ko ini-ignore at sumusunod ako doon sa kalooban ng Panginoon. Pamukha na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na, di ba, tunay nga na kayo ay mga alagad ko kung sinusunod ninyo ang kalooban ng aking Amang nasa langit. Ibig sabihin, dahil ang mahalagang sinasabi dito, dahil ay ang pagsunod ay pagpapahayagan ng pag-ibig natin sa Panginoon. At dito, isa lang ang mahalaga sa kanila, yung makasama nila ang Panginoon. Alam mo niyo, ito ang maganda doon sa Great Commission. Ito lagi ito, talaga ito yung Matthew 28 sa atin. Di ba? Ang sabi ng Great Commission is, nagsimula sa, therefore, go and make disciples. Yung therefore ba sa nagsimula yun? Nung sabihin ng ating Panginoon, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. At ito po yung magandang pangako. Anong pangako? And surely, sabihin nyo nga surely. Surely. Pag sinabing surely, sigurado ba yun? Surely I will be with you. No? Surely I will be with you till the end of the age. Ibig sabihin ito, yung presence ng Panginoon ay sigurado na naroon. Bakit? Kasi ginagawa mo yung Great Commission. Kaya kung minsan, pag parang hindi natin maranasan yung presence ng Panginoon, baka ang question doon, ginagawa ba natin yung kalooban niya? Ito, huling nabili nito. To go and make disciples of all nations. So ito po yung magandang assurance na binibigay sa atin. Yung presence ng Panginoon. At ang ibig sabihin nun, kasama natin ang Panginoon. Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Tatlong, Hebrew grammatical construct na pinagsama. M or, ano yung M? M means in. Yung Iman is Adama, means man. No? And Elohim, Emmanuel, Elohim. Ang ibig sabihin, pag literate natin, God in man. No? Tama, Emmanuel, in God, man. Yung palang transliteration, in God, man. So dito maliwanag ho na pinapakita ho sa atin na napakahalaga itong
maunawaan natin. Ito yung sinasabi sa Mark 3 verse 14 yan. And he ordained 12, tingnan nyo sabi rito, he ordained 12 that they should be with him and that he might send them forth to preach. Wala namang ibang gusto ang Panginoon na mangyari doon sa 12 alagad, kundi to be with him. The same with Mary and Martha. Ano ba yung istorya ni Mary and Martha? Si Mary and Martha, di ba noong dumalaw ang ating Panginoon, ano ginawa ni Mary? Sumalampak lang sa harapan ng Panginoon at nakinig na nakinig. Gusto lang niya kasama ang Panginoon. Ito naman si Martha, nagluluto para sa mga alagad, busy-busy. At sinabihan pa, Panginoon, pagsabihan mo nga itong kapatid ko na tumulong sa akin. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, hindi. Pinili niya yung mas mahalaga. Ang mahalaga is to be with me. Amen. No? Yun ang mahalaga. Ngayon, kamusta ho yung inyong primary calling? Talaga bang ang primary calling natin is to be with Jesus? Paano ho nagmamanifest na ito ay nangyayari sa atin? Meron pong ilang bagay. So our primary calling is to be with Jesus. At ano yung laging ginagawa ni Jesus? Para makita din na sabi nga, ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Ganun din naman sinasabi ni Jesus At ano ang madalas gawin ng ating Panginoon? Gumigising siya ng madaling araw, pumupunta sa ilang na lugar o kaya umaakyat sa bundok. At anong ginagawa? Nakikipag-usap, nananalangin sa Diyos. So ang primary calling natin is to be with Jesus. Our primary privilege is to pray. Prayer. Privileyo ho ang manalangin. Amen. No? Ngayon ito, bakit mahalaga din ito sa pag-accomplish natin ng Great Commission? Kasi katulad ho ni Peter at ni John doon sa storya na nakita natin, dito ho nagsimulang mag-spread na yung balita tungkol kay Pedro. No? At kung paano sunod-sunod yung Acts of the Apostles sa Book of Acts at saka yung Act of the Holy Spirit at the same time nangyari dito. At dito nagsimula na lumago ng lumago. Nag-multiply na ang Kristyanismo. Dito ho nangyari yun. Kasi nga, ito ang hindi nawawala sa kanila. Maliwanag sa kanila yung kanilang primary calling at yung privilege, laging meron sila. Meron ng mga, sabi nga, ang magandang illustration dito, bakit natin sa bundok umaakyat ang Panginoon? So, tinanong natin yung mga bundok sa Biblia. Say natin. Natandaan mo niya yung Mount Moriah. Sabi rito, Mount Moriah, a place of sacrifice. Dito ha tinawag ng Panginoon si Abraham na kanyang ihandog si Isaac. Kaya nga ito ay place of sacrifice. Alam niyo yung pagsunod natin sa Great Commission is the sacrifice. Hindi ho madali. No? Hindi ho madali na mag-G12. Yes. Matrabaho. At maraming sakripisyo na dapat nating gawin. Yes. Pero what will sustain us kahit nasa gitna tayo ng mga sacrifices? Kapag tayo umakyat sa bundok. Anong gagawin mo sa bundok? Pray. To be with Him. Bakit na nagpunta doon si Abraham? To worship God, to pray, and to give yung sacrifice. Sumunod, to heed to God's call, to sacrifice His only son during that time, si Isaac. Pero maganda rin ito, hindi lang basta ito place of sacrifice, naging place of God's provision din. Amen. Nakita din yung kapag ikaw ay matapat na sumunod sa Panginoon, in spite of your sacrifices, mayroong provision. Kasi tinanong ninyo, ang presence ng Panginoon, laging meron niyang provision. Lalo na kung ginagawa ko yung kanyang vision. Pag may vision, may provision. No? Kapag iba-iba tayo ng vision, o kaya dalawa ang vision, isa nakatingin doon, isa nakatingin dito, o kaya sa kaliwa tingin, no? Double vision yun. Ang tawag doon, buling. Ang tawag doon, division. Kaya nawawala ng provision. Pero every time na
ginagawa natin yung vision ng Panginoon para sa atin, nandun din yung kanyang provision. So, a place of sacrifice, a place of provision. Second, Mount Horeb, a place of calling. Dito ho tinawag ng Diyos si Moses. Yung burning bush, dito ho nangyari. At ibig sabihin niya, kapag tayo ay patuloy na nagkakaroon ng pananalangin at devotion, ipinapahayag natin yung devotion natin sa Panginoon, na hahayag yung pagtawag ng Panginoon sa atin. At habang tinatawag tayo ng Panginoon, pinapalakas din niya tayo. Di ba dito yung sinasabi ni Moses, baka hindi nila ako paniwalaan ano ang mga dapat kong gawin. At doon ho, pinakita ng Panginoon yung himala na pwedeng gawin. Nagreklamo pa si Moses noon, hindi ko po ito kaya, utal po ako. Pero dahil doon siya tinawag ng Panginoon, pinakita ng Panginoon sa kanya yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos. May mga limitasyon tayo. Pero kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, yung limitasyon mo, kayang gawa ng Panginoon ng paraan. Amen? Amen. Kaya hindi tayo dapat natatakot. And then second, yung Mount Sinai, a place of command. Dito umakyat si Moses at sabi nga for 40 days and 40 nights, ibibigay sa kanya yung commandment. Ibig sabihin niya, kapag tayo ay nakipag-niig sa Panginoon, ipinapahayag niya yung kanyang kalooban. May revelation. At sinasabi niya kung ano ang kalooban niya para sa atin. No? Alam niyo, mayroon ako isang experience, naalala ko ito. Minsan nag-aaral ako at yung secretary ko sabi ko, dahil nag-aaral ako, busy ako itong week na ito, pag ganitong oras, masasarado ko yung pinto ng office, huwag ka magpapapasok kahit sino. No, dahil nag-aaral ako. Yun ang instruction ko. Maya-maya, may kumatok yung secretary. Naku, sabi ko talagang hindi ata naintindihan yung instruction ko. Medyo parang galit pa ako nun eh. Pero, nung binuksan ko yung pinto, sabi ko, bakit? Sabi niya, Pastor, hindi pa ako ODS nun. Pastor, meron po tayong miyembro dito. Si kapatid na ganito, binigay yung pangalan. Sabi niya, parang namubugto ang mata mo, problematic. Isa sa loob-loob ko, naku, lalo akong hindi mapapakagawa nito. Sigurado malaking problema ang dala-dala nito. Kasi kilala ko din yung background nun. Pero sabi ko, Panginoon, patawad ko. Alam ko, hindi aksidente kaya mo pinadala dito yan. At hindi, sa gitna ng business ko, baka ginagawa ko lang gusto ko lang sa sarili ko. Pero baka hindi naman ito ang kalooban mo. Kung kalooban mo makausap kong taong ito, i-reveal mo nga sa akin, ano ba ang problema niya? No? Kaya sabi ko dun sa secretary, sa loob ko lang yun, sinabi ko sa secretary ko, sige, pakitawag mo siya sa labas. Habang tinatawag, meron kong biglang nagdano sa isip ko. Parang sabi ko, Panginoon, ano ba ang problema nito? Ang nilagay ng Panginoon sa isip ko, may problema lang yan sa kanyang nililigawan. Sabi ko, Panginoon, totoo ba? Sabi ko, sa'yo ba nang galing yun o sa isip ko lang yun? No? Hindi ko alam kasi parang tinanong ko, Panginoon, sumagot siya, ang sagot niya, tungkol lang yan sa sa chicks. Sabi ko, ang Panginoon, medyo mayroong sense of humor, pinapatawa. Sumungaw na ngayon yung lalaki. Sabi niya, Pastor, pasensya na po kayo, discord ko po kayo. Sabi ko, hindi naman, okay lang, sige, pasok dito. Tapos sabi ko, ano bang problema tungkol ba sa iyong nililigawan? Biglang lumaki yung mata. Paano niya nalaman? Wala naman akong pinagsasabihan nito Pastor, paano niya nalaman? Sabi ko, siguro, hindi ko alam. Pero ang alam ko, alam ng Diyos yung problema mo. Yun lang ang alam ko. At ngayon, sinasabi ko, yun ba ang problema mo? Opo, Pastor, kasi ganito Punta ako dito para ipag-pray niyo ako masama-masama ang loob. Kung nire-check ako, ibig sabihin na ikaw ay nabasted. Oo, sabi niya. Sige. So habang sinasabi niya, nagtatanong ko, Panginoon, paano ko siya ipag-pray? Nilagay lang ng Panginoon sa akin, i-bless, siya magkaroon ng patience, maglakad, patuloy lang siyang magpursige doon sa kanyang intention. No? At maging lang siya, totoo siya sa kanyang nararamdaman. So, pinipray ko na siya. Pag-pray ko sa kanya, kung ano yung nilagay ng Panginoon sa isip ko, yun ang sinabi ko. And then after that, nakita ko biglang lumiwanag yung mukha. Sabi niya, Pastor, maraming salamat po. Lumuwag na po yung damdamin ko.
Alam niyo, wala pa po kaming 3 minutes. Wala pang 3 minutes, tapos. Hindi ako nagkaroon ng counseling. Prayer lang pala kailangan. At lumabas siya na masaya. Ay, nagawa ko yung dapat kong gawin. Ito maganda. After 1 week, bumalik. Pastor, good news. Sinagot ako. Sinagot daw siya. Co-teacher niya sa school. Sinagot daw siya. Kasi nag-pray. Pumunta sa bundok, nagkaroon ng namundok din siya sa prayer. Okay, tsaka merong revelation kasi. Next. Yan, a praise of victory. Doon pa lang sa pananalangin natin, doon pa lang sa ating pagpapahayag ng devotion natin sa Panginoon, nagiging victorious na tayo. Amen. Amen? Sino sa inyo karanasan na kahit kabigat-bigat ang inyong daladala kapag kayo ay nanalangin, kapag kayo ay nagbasa ng Biblia, nagkaroon kayo ng personal devotion, gumagaan kagad yung damdamin niyo. Amen? Okay, bakit? Kasi ginagawa mo yung primary calling ng Diyos. At doon, naghahayag ang Panginoon ng kanyang kalooban sa atin. So, nandun mo yung victory. Meron ba ba? Okay, Mount Hermon, a place of God's presence. No? Ang ibig sabihin po nito, ito na ho yung sa Mark 9. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them up high mountain where they were all alone. There he was transfigured before them. So dito, nakakita ho ng panibagong kakaibang karanasan itong mga alagad. Kaya every time na tayo ay nagkakaroon ng umaakyat dun sa mundo, ibig sabihin, nananalangin, nagkakaroon tayo ng devotion, nakakaranas din po tayo ng kakaibang karanasan sa Panginoon. Kaya nga, nagiging posible yung mga imposible. Amen? Amen. Nung natinig ko rin yung pagkatoon ni Pastor Ver, yung prayer of 3, nasa isang linggo pa lang sila, 1 month dapat yun, pero 1 week pa lang, may mga result na. Hindi naman niya tinatanong yung telephone number ng pinag-pray niya, pero biglang nag-text, ito po ang aking cellphone number. So, meron pong nangyayari. Nagkakaroon ng pagbabago ng atmosphere. So, napakahalaga ho itong primary calling natin to be with Jesus. And to be with Jesus is to pray and to have devotion in a regular basis. Just like what Jesus did. No, yung example mismo ng ating Panginoon. Okay. Tanungin mo nga yung katabi mo, kamusta na yung iyong devotional life? Ito ho, hindi lang sa pastor, kundi sa lahat ng anak ng Diyos. Kasi our primary calling is to be with Jesus. At ang kapahayagan nito, ang manifestation nito, yung daily devotion natin. Mula ho nung nag-G12 ako, meron hong isang mahalagang natutunan ko na ito ay in-apply ko sa akin. Dalawang bagay ho. Sa umaga, no devotion, no prayer, no breakfast. Sa gabi naman, ganun din. No prayer, no devotion, no sleep. Hindi ka matutulog. No bed. Hindi ka muna matutulog hanggang hindi mo nagagawa yan. Ngayon, nasa inyo yun kung once a day lang o twice a day. No? Pero sa akin, ang linagay kasi ng Panginoon sa umaga. Meron akong kasama sa cell group na sa kanya sa gabi. Sa gabi niya ginagawa. Kaya hindi mo na siya matutulog hanggang hindi siya nagkakaroon ng devotion. Siguro yun ang malaki na katulong din sa akin noong from 235 pounds, naging 190 pounds ako. No? Biggest booster ako noong panahon na yun. Nakita ko ni Pastor noon nung lumit ako. Lahat ng damit ko noon hindi ko maisuot. Kasi during that time, yun yung aking talagang yung sabi ko, normal lang ang pagkain ko, babawasan ko lang yung aking kanin, pero yung devotional life ko sa umaga, no? Hanggat hindi ako nagdi-devotion, hindi ako kakain. At pag kumain lang ako, ito lang ang kain ko. Yun ang parang covenant ko. So nagawa ko yun. Nagawa ko ang unang covenant ko sa Panginoon, 40 days without rice.
Yung 40 days without rice, bumagsak ko kagad ang timbang ko from 235 na 220 ako. So, ang ganda. Pagkatapos nun, after 40 days, ano na lang, nasukat na. Nasukat na. From 220, bumagsak ako na 200. And then, bumalik uli ako ng sabi ko, kasi napansin ko, nung binalik ko na yung rice, dumadami na naman. Kaya sabi ko, hindi, devotion pa rin ako, pero ngayon, babawasan ko ulit. Hanggang nag-drop na ako sa 190. Iba na itsura ko nun. Talagang mukhang matanda. Kaya sabi ng misis ko, pangit. Sige, kakain ko di ako ng konti. Hanggang bumabot ng 195. No? Pero din nung bandang huli, kasi nag-enjoy na rin ako sa aking devotion. Kaya sabi ko, dapat hindi ko ginawa na pag sinabi kong no devotion, no breakfast. Talagang, nagti-3 chapters a day ako sa pagbabasa. So, bukod pa sa reading, may devotion. Tapos noon, nadagdagan pa. Kung sa computer kaharap na ako, nag-i-enjoy din ako sa devotional material ni Joseph Prince. Pero ang ginagawa ko yun after ng personal devotion. No, mahalaga ho na meron kayong mga devotional material, lalo na kung bago pa lang kayo. Pero yun, gagamitin nyo lang after ng devotion ng personal at ng prayer. Okay. Sige ho. So, ang tip lang kong binibigay sa G12 lang, ang pinagkakaisan mo ito, isa sa mga pattern talaga, pag nag-devotion ho kayo, ang number 1 tip, huwag ho kayong gagamit ng anumang devotional material unless na nagkaroon kayo ng personal devotion ninyo at yun ay naisulat ninyo sa journal. So, nire-require ho sa mga cell group member ng mga cell leaders, pati ang cell leader ginagawa dito, ako ginagawa ko ito, na magkaroon tayo ng tinatawag na journaling. Siguro tayo mga Methodista, yun yung isa sa mga legacy ni John Wesley. Si John Wesley may journal ho siya. Kaya alam ho natin yung kanyang sermon, alam niyo at natin yung ibang mga writings ni John Wesley because of that journal. Kaya nga tayo din, maganda kasama sa discipline natin yung sumusulat tayo ng journal. At ito po ay chine-check. Siguro ngayon gagawa po tayo ng workshop natin. Mag-workshop po tayo at yan po ay iiwan ninyo sa akin ngayong gabi. Hindi kayo aalis na hindi nyo isasubmit muna ito. LAT. No? Sa iba, ginagamit nila SOAP. Ang SOAP kasi ano yan yung SOAP, Scripture, Observation, Application, and then Prayer. Pero ginagamit din namin itong love, lesson, yung personal lesson after na ikaw ay mag-devotion, magbasa ng Scripture, ano yung personal lesson doon na tinanggap mo mula sa Panginoon. At isusulat mo yun. No? And then, after that, ito yung lesson na natutunan ko. Pagkatapos mo masabi yun, maisulat yun, ano yung sinasabi sa yung application? Ito yung dapat kong gawin dahil ito yung sinabi sa akin, ito ang gagawin ko sa araw na ito. Tandaan ninyo, yung application, merong target date yan. Dahil ngayon, ito ang devotion ko, may sinabi ang Panginoon sa akin, at dahil ito ang natutunan ko sa lesson na ito, na personal, ito naman ang gusto niyang ipagawa sa akin. No? So, isusulat ko yun. And then, yung prayer, yun ang prayer mo ng Panginoon, tulungan mo ako na magawa ko yung application ko sa araw na ito dahil ito ang pinapagawa. Okay? So, meron tayong gagamit ko tayo ng text ngayon. Yung paborito ng lahat. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So yun po, halimbawa. So kumuha po kayo ng inyong sariling papel at ballpen. Pinalalagyan ka natin ng pangalan? Hindi. Nakalagay. At ito kasi ang ginawa niya sa akin. Pero sabi ng Panginoon, mahalin ko siya. So yun ang lesson. May sinasabi ang Panginoon na mahalin ko si kapatid na ganito kahit ito ang ginawa sa akin. Pagdating mo doon sa application, itong araw na ito, no, siya ay akin ang pinapatawad. Patatawarin ko na siya sa araw na ito. So dahil meron kang date, at naka-journal sa iyo yun, alam mo kung kailan ka nagpatawad. So, very personal. So, sa araw na ito, pinapatawad ko na si Pedro. Yan.
Dahil ito ang ginawa niya sa akin. Pagkatapos doon, kasama nito, dahil magkikita kami mamaya sa church, babatiin ko na siya. Sisimulan ko ng ngitian siya, at kapag ngumiti din siya, lalapitan ko at aking kakamayan. Yun po ay application na po yun. Ganun po ang application, wag vague, wag general. No? Ganun po ang journaling. Pagkatapos po nun, sa prayer, Panginoon, tulungan po ninyo ako na matupad po yung aking natutunan sa inyong salita at gusto ko magkaroon ng kalakasan at tamang espiritu para kapag nakita ko siya mamaya ay magagawa ko yung aking ginawa. Okay? So ano hong dapat mangyari sa araw na yun? Ibig sabihin, yung iyong journal ay tumutukoy doon sa natutunan ko sa Panginoon at kung ano ang pinagawa sa iyo ng Panginoon at kung yung iyong panalangin ay nagkaroon ng kasagutan. No? Dahil pagdating ng gabing yun, ginawa ko yung dapat mong gawin. May magandang kwento si Pastor Ver tungkol sa isang cell member niya. Nagulat daw siya bakit mayroong isang kabataan. Dati, close na close siya doon sa kasama niyang mga kabataan din. Pero napansin niya, lagi nakahiwalay itong kabataan ito. Hanggang tinanong ni Pastor Ver, sabi niya, bakit ba parang nakahiwalay ka sa grupo mo ngayon? Kasi ang akin pong devotion ngayong umaga to have time. Yung time ko, spend ko lang sa Panginoon. Kasi laging nangyayari, pag magkakasama na kami, nakakalimutan kami sa Lord, puro kami na lang. Kaya itong araw na to, Pastor, yung nakikita niyo paghiwalay ko sa kanya, meron kasi sa application ko, kahit magkakasama kami, lumayo lang ako at pumunta ako doon sa likod kahit mga 1 metro. No? Kaya napansin ni Pastor, 1 metro talaga. Sabi niya, Pastor, application yan, yung ginagawa ko. At yung araw na yun, nung kinuwento ni Pastor Garion, bigla niyang sinabi sa amin, mga kapatid, mahal ko kayong lahat. Kasi Pastor, sa G12, ano ba ang isa sa mga ginagawa sa cell group? Sabi ko, may mga material na kayo doon. Ang sabi ko sa kanya, meron din mga material na model na pwede na ginagawa sa ibang mga karanasan tungkol sa mga cell. Pero sabi ko, hindi ka mauubusan ng material. Bakit? Kasi araw-araw, meron kang personal devotion. At yung cell leader, yung personal devotion niya, yun ang ini-impart niya sa kanyang mga cell member. Pwede mong i-text, itong araw na ito ang readings natin, ito ang devotional natin. So minsan naglalagay din ng tanong, no? Ano yung natutunan ninyo tungkol sa ganito? Yan. Tapos sasagutin nyo doon sa journal. And then, pag nagkita-kita yung grupo, isa yun sa pinag-uusapan. Kaya ang cell group, hindi yung Bible study group yan. Application na. Nung ito ang devotion natin, nung pinabasa ko sa inyo ng scripture, ano ang lesson na natutunan mo? At paano mo in-apply yan? So ikukwento sa inyo ngayon yung tunay na karanasan. Kaya mayroong mga karanasan yung mga cell member. Ganun po ang nangyayari sa cell group. No, kaya ganun kahalaga ang devotion. And once in a while, chine-check po yan ng mga cell member. Na talaga yung kanyang devotional life ay nangyayari. Bakit? Yan ang primary calling. Diyan nangyayari ang signs and wonders. Diyan nararanasan yung presence ng Panginoon at yung pagkilos ng Diyos. And every time we experience the presence of God, doon sa mga bundok na yan kapag tayo ay nag-devotion at nag-pray, 3 things nangyayari. Naranasan natin yung kanyang protection, yung kanyang provision, at yung kanyang power. 3-letter P's. No? Ano uli yun? Presence. Sa kanyang presence, naranasan natin yung kanyang power, yung kanyang protection, at yung kanyang provision. Sino sa inyo gusto maranasan yun? Amen? Ayaw nyo na maranasan yan. Sino gusto maranasan yung 3-letter P? Taas pa kamay. Ayan. So, subukan ho ninyo. Maging faithful ho tayo sa ating daily devotion at sigurado po sa faithfulness natin yun, mararanasan din natin yung fruitfulness sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Okay, mahalaga po ito, kaya huwag natin kakaligtaan.
na ito ay palagi ang gagawin. Kaya nga ho yung mga pastor, kanina sinabi ni Pastor Jordan, hindi ka mauubusan ng sermon. Kasi laging mayroong lesson, may reflection ng Panginoon sa atin. Okay?